Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po para pa magkomento po sa inyo sa tambay dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong kalat na po ito at putok na po ito sa social media mga katambay. Ito pong issue, yung issue po ng sinabi at pinaputok din po ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang po ang may hawak halos ng budget ang pondo na galing sa taxpayer. Ngayon po, nagsusuwagan naman po mga katambay. Nagsusuwagan yata di umano ang mga buhaya mga katambay. Ang mga buhaya di umano sa Senado at sa Kamara ay nagsasakmala na po. Nagkakagatan na mga katambay. Naglalabasan na po ng mga baho. Nilalabas na po nila ang kanilang mga baho di umano mga katambay. Dito po, ito pong dalawang kapitapitagang mga hindi kurap at hindi mga buhaya, mga katambay, sa kapangyarihan at sa kaban ng yaman. Pakinggan po natin mga katambay itong pahayag po ng isang kapitapitagan mga katambay na senador na hindi buhaya mga katambay. Si Senador Villanueva, I think si Senador Villanueva mga katambay at siyempre po ang kanyang pinaparatangan ang naghahari daw po ang may hawak ng pondo, ang pera ng taxpayer na si Saldico, mga katambay. Pakinggan po natin ang senador at komentuhan po natin. House Committee on Appropriations na walang iba kung hindi itong party list representative na Saldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo. May kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po nating ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang firma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can suspend until... Sapagkat ayaw po natin ng walang resibo at ayaw natin ng walang ebidensya. Session suspended for 1 minute. Putulin natin. Sanay na sanay po pala ang Senador Villanueva sa mga resibo. At ayaw na ayaw daw po nila ng walang resibo. Bakit po kaya yung pondo po nila ay hindi natin makita ang mga resibo? At hindi natin makita kung saan dinadala ang pondo ng taxpayer na binibigay po sa kanila ng taxpayer mga katambay. Di po ba? Hanggang salita, napakagagaling po magsalita ng ating mga politiko mga katambay. Di po ba? Napakatagal na panahon na hindi natin nakikita ang budget, mga proyekto, mga resibo ng kanilang budget taon-taon at yung kanilang MOEE, mga tambay, at napakahirap pong magpasa ng kumpletong liquidation with receipt ang kanilang opisina, mga tambay. Pero sa kabila nun, sa mga pahayag at talumpati po, parang kaililinis, ano? Napakalilinis po, mga tambay. Pero paano mo pagkakatiwalaan yung mga ganitong mambabatas, mga katambay? Sa kabila ng natuklasan ni dating Pangulong Duterte na itong dalawang konstitusyon na ito ay pinaka-worst and rotten, pinaka-bulok na konstitusyon sa Pilipinas. Pinaka-corrupt. At mismo ang Vice President nagpatotoo, mga katambay, na sobra pong corrupt itong mga ahensya na ito, mga katambay. Pagpatuloy po natin. At gusto po yata na paniwalaan po natin sila. Pare-pares naman po sila ng kulay, di umano. At iisang balat po sila, mga katambay. Komento ni Kamanong. Parang nasa sombrero ni Kamanong. Si Kamanong ay hindi ginagamit po bilang isang ugali at sinasabing buhaya. Buhaya sa pera,
buhaya sa kapangyarihan, at buhaya sa lahat ng bagay. Si Kamanong, sinusuot lang ni Kamanong ang logong lakos, mga tamay. Hanggang kasuutan lang po. Ito po, pakinggan po natin. Sans na ginamit. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na nung mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pinaparatangan po siya ni Saldico. Ito po yung mga politiko na alam natin, mahilig ng malapit na ang halalan, mga tambay. Kaya po, kanya-kanyang bato ng putik ito, mga tambay, para umangat po at bumango muli sa mga butanteng katulad natin. Nagpapabango, pero pare-parehas naman po may mga itinatago. Di ba, lagi ko sinasabi, itong dalawang konstitusyon na ito, komento ni Kamanong, excuse me po sa mga kumakain, ito pong konstitusyon na ito, mga tae po ito, mga tambay, komento ni Kamanong, na kailanman, kahit anong tago ang gawin nila, aamoy ang mga baho nila, mga tambay. Di ba? Ipagpatuloy po natin. Komento lang na inyong lingkod. Execute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede bang pakita natin yung dinismiss na po? 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Mga katambay, yan po, naputol na po. At ayan po, nagbabatuhan po ng putik ang dalawang mambabatas, mga katambay. Parehas pong malilinis. Sa kabila po na dati pong magkaibigan, mga katambay. Ang komento ni Kamanong, dati pala kayo magkaibigan, matagal na. Pero, alam mo pala, ang mga anomalya ni Congressman Saldico. At tingnan mo nga si BP Sara, kailan lang naging Vice President?
Kayo, matagal na kayong magkakasama. Magmula nung Congress hanggang naging senador po kayo. Pero ngayon nyo lang po yan binunyag at binulgar dahil binanatang ka. Binanatang ka ni Saldico at inungkat yung mga dati mong kaso na sinasabi mong na-dismiss, Senator Villanueva. Pero nung mga time na magkaibigan kayo, nagtataingang kawali po yata kayo. Di po ba mga tambay? At bulag, at pipi, at bingi ang Senador Villanueva. Pero nung inungkat po yung dati niya sinasabing kaso na hindi naman para sa kanya at na-dismiss naman, di umano. Ngayon po siya nagyayaw-yaw, mga tambay, di po ba? Dahil nga po dito sa politika, dahil nga sinasabi ni Vice President, itong konstitusyon na ito, karamihan po rito greedy, ayaw nang mawala sa kapangyarihan at corrupt, napaka-corrupt. Dahil mismo siya, pinangalanan niya ang mga corrupt, ang mga humahawak, lalo po ito si Saldico, mga katamay, si Congressman Saldico. Siya ang humahawak ng budget ng magmula sa Kamara at siya ang talagang isa sa pinagkakatiwalaan ng Speaker Romualdez pagdating sa budget, mga katambay. Kung saan-saan po nila ilalagay yung sinasabing dagdag, hindi nagbabawas, mga katambay, dagdag ng dagdag doon sa budget. Pero ito nga, mga katambay, nakakalungkot lang po. Lumalabas po itong mga baho nito, mga katambay, mga baho. Pero matagal na nilang alam. Pero never po sila nag-imbestiga sa mga ito nung sila po'y magkakaibigan pa, mga katambay. Ang tanong nga di ba? Ang tanong, nung kaibigan mo, wala kang nakita. Ni gamunggo na anomalya, corruption ito. Meron na pala itong mga cases sa BIR ni hindi man lang nyo iniimbestigahan si Saldico. At meron napakalalaking mga kumpanya na nagiging involved sa korupsyon. Binanggit nyo pa, mga katambay. Pati sa Parmali involved. Pero, ano ginagawa nyo? Pinakakasuhan nyo ba? Iniimbestigahan nyo ba sa Senado? Kayo tong napakahilig mag-imbestiga. Lalo sa mga Duterte. Wala kayong kasawa-sawa sa mga Duterte. Samantalang, nahandyan pala sa kakulay nyo, kabaro nyo, at yung sinasabing kalakos nyo, di umano, mga kalakos, mga katambay. Kaya dito sa mga ganito, nabubunyag, yung sinasabi natin na sila-sila ang nagkakaamuyan, sila-sila ang magkakakulay, magkakabaro, pagdating sa kaperahan, magkakasundo, lalo sa sinasabi ni BP Sara, maglalagay nung sa ahensya na siya secretary, ang budget niya lang na proposal niya sa Pangulo na pinirmahan, 5 billion, naging 10 billion na. Sa galing ng isang Saldico at sa galing ng isang speaker ng Kamara na si Speaker Romualdez, ayon po sa Vice President, mga tambay. At saan po kaya napupunta ito? At kasama po sila rito, mga senador. Dahil po yan dalawang sangay po yan, lalo sa budget. Pinag-uusapan po sa Senado at sa Kongreso yan. Yung mga budget po na yan, mga tamay. Kaya dito sa mga binunyag ni, komento ni Kamanong dito sa binunyag ni Villanueva, ni Joel Villanueva, senador, hindi po hahanga si Kamanong. Wala akong nakitang paghanga at hindi ako hahanga sa ganitong politiko, mga katambay. Bakit? Matagal na siyang politiko, matagal na siyang congressman, matagal na siyang senador. Baka 2 termino na yan na senador. Pero ngayon niya lang binubunyag yung napakatagal na raw na korupsyon, mga katambay, na involve ang pinakamakapangyarihan pagdating sa pera, si Saldico sa Kamara kasama ng Speaker Romualdez, mga katambay. Ngayon niya lang binubunyag. Ngayon niya lang ini-expose, mga katambay, dahil kailangan po niya expose ito. Dahil nadadawit ang pangalan niya. Kung hindi po nadadawit ang pangalan niya, sa tingin niyo, mga katambay, i-expose niya ito sa atin? I-expose niya ito sa Senado? No. Dahil magkakaibigan, magkakakilala, magkakabaro, magkakakaliskes. Iisang kaliskis lang sila, mga katambay, komento ni Kamanong. Di ba? Ngayon, kumukuha ng simpatsya sa taong bayan, mga katambay. Dahil malapit na po
ang halalan, mga katambay. Kailangan magpabango nila para makakuha na naman ng 18 million vote na pinagmamalaki po ng senador na pinagkakatiwalaan siya, mga katambay. Di ba? Dahil komento ni Kamanong, na pagkakatanda ko lang, komento ni Kamanong. Di umano, ito kasama rin doon sa sinasabi po na PIDAP, di ba? Ni Napoles, di ba? Natatandaan niyo po 'yon nung panahon ni Pinoy. Kasama rin po sila ron sa PIDAP. Hindi kaya ito isa ron sa sinasabing na-dismiss na sa kaso niya, mga tambay, yung involvement sa PIDAP ni Janet, I think Janet Napoles, di ba? Tanging si Janet Napoles lang ang nahatulan, mga katambay. Kaya nga sabi nga ni Kamanong nung mga komento niya ron, magagawa ba ni Janet Napoles o ni Napoles yung pinakamalaking korupsyon, sa bansa nang walang involved na politiko, lalo na yung nasa matataas na katungkulan, di ba? No, hindi kaya ng isang Napoles yan, mga katambay. Parang wala lang iniwan yan sa isang mayor sa Tarlac na sino? Si Alice Guo. Kaya bang patakbuhin ni Alice Guo? At sinasabing kaya niya bang yan lahat ng anomalya dyan siya lang ang gagawa at kontrolado niya lahat ng mga politiko. Malabo yun. Mayor, kayang-kaya mong pasakayin at paikutin sa iyong palad ang mga gobernador, congressman, senador, pangulo. Nabanggit lang natin. Dahil ganyan po ang lakaran sa ating bayan. Kaya nga sabi nga ni Kamanong, umaalingasaw na po yung mga baho nila. Excuse me po sa mga kumakain, yung mga tae na tinatago nila, yung mga lihim nila na napakatagal na hindi po natin nalalaman. Yan. Inumpisahan po ni Vice President Sara Duterte yung kanilang kabulukan, yung kanilang pandarambong sa pera ng bayan, di ba? Yung kanilang pagiging sugapa, para bang sila mauubusan na ng pera. Talagang taon-taon, gada budget, ginagawa po yata nila ito, mga tambay. Taon-taon, sa napakahabang panahon na nilang ginagawa, mga tambay. Komento ni Kamanong. Talagang ang pera ng Pilipinas, ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino, na nagpapakahirap magtrabaho. Tapos yung tax natin, akala natin magagamit ng tama para sa pag-unlad ng ating bayan. Para ang mga Pilipino ay magkaroon ng magandang buhay, mapayapang kinabukasan ng ating mga anak. At syempre po, sa tama at maayos na sinasabi natin yung ating mga pangangailangan sa buhay ay ma-maintain, lalo sa halaga o sinasabing presyo nito na kaya natin bilhin at kaya natin bayaran ang mga pangangailangan natin, lalo ang tubig, kuryente, telepono, di ba? Pati pamasahe. Pero sa kabila nun, sila lang ang nagpapasasa. Itong dalawang sangay na ito, kasama itong sinasabi ni dating Pangulong Duterte na matagal na nakatago ang libro nito. Never binuksan. Paano mo bubuksan? Kung wala naman libro, dahil hindi naman nagsulat at hindi naman nila sinusulat yung kanilang pondo, yung kanilang resibo. Walang maipapakitang resibo ito dahil wala naman. Bubuksan mong libro kung wala naman silang ginawa? Dahil nga exempted sila. Di ba? Doon sa batas na ginawa ni dating Senador Pampilo Lacson, di ba? Ayon po kay SAS at kay dating Pangulong Duterte na very special sila. Kaya paano paniniwalaan itong mga tao na ito? Katulad ng isang Senador Villanueva. Paano mo hahangaan itong ganitong klase na politiko sa ating bansa? Tatayo ka lang at magi-speech at magpapakabayani ka kuno na kala mo kilinis-linis mo. Matagal mo na palang kaibigan yan, kakilala. Nung mga time na hindi kayo nagkakaroon ng problema ng iyong kaibigan, okay sa'yo lahat ang ginagawa niya, kabalbalan, ang kanyang pagnanakaw, di umano sa kabanang yaman na hindi natin alam kung magkano partihan nila, mga katambay. Tapos ngayon, ipamumukha mo sa mga Pilipino na si Saldico lang ang may kasalanan. Alam na namin na may kasalanan ayon kay Vice President Sara Duterte itong mga
sinasabing mga buhaya di umano, ayon po ito sa ating Vice President na sobrang katakawan, mga timawa sa pera ng bansa, sa pera ng taxpayer. Napakatimawa, mga katambay. Parang mga patay gutom. Kaya yayaman na. Parang mga patay gutom pa sa pera, mga katambay. Walang kasiyahan, hindi marunong maging contentment sa kanilang pamumuhay, mga katambay. Masyadong greedy, lalo sa kapangyarihan at pera ng bansa, mga katambay. Kaya dito po sa pahayag ni Senador Joel Villanueva, parehas lang po kayo, sir. Komento ni Kamanong, parehas lang po kayo ng style. Meron din po kayong tinatago. Dahil unang-una, yung inyong opisina, yung inyong pinakamahal na konstitusyon, pinakaminamahal, kayo lang ang nagmamahal dyan. Magmula nung natuklasan namin, mga Pilipino, ni Kamanong, ang ginagawa niyong pandarambong, pagnanakaw ayon sa Vice President, yung matagal na panahon nyo na ginagawa niyong gatasan, sa pangunguna po ng inyong mga opisina, ang Senado at ang Kamara, ginagatasan nyo ng napakahabang panahon na bilyon-bilyon taon-taon ang mga Pilipino. Tapos, pagdating po sa speech nyo, ay napakalinis nyo, mga katambay, at hindi po nakikita ng mga Pilipino ang inyong mga budget, ang inyong MOEE, at wala po kayong liquidation with the receipt, with the resibo, mga katambay, kung saan napupunta ang budget na binibigay sa inyo ng taong bayan. Tapos, hahangaan namin kayo dahil in-expose nyo si Saldico, mga katambay, na pareha sila ng kulay ng balat. Inuulit ni Kamanong, magkakulay ng balat. Iisa ng layunin, mga katambay. Iisa, mga katambay. Kaya maging matalino na po tayo, mga katambay, sa mga politiko. Dahil unang-una, komento ni Kamanong, dapat na pong buwagin yan. Buwagin ng maiayos muli ang napakatagal ng worse and rotten na konstitusyon sa ating bansa. Kung si dating Pangulong Duterte, ang tatanungin natin, pinaka-worse and rotten, dapat po ito buwagin na at baguhin. Hindi po dapat ganito ang ating dalawang sangay ng gobyerno, ang Kamara at Senado. Dahil lalong-lalo na hindi nakatiwa-tiwala pagdating po sa paghawak ng pondo ng bansa. Hindi na po ito pagkakatiwalaan, komento ni Kamanong, ng mga Pilipino. Lalo po ngayon sa binunyag po ng ating Vice President, mga katambay. At mismo ito nagsasalita ni si Senador Villanueva, sa tingin po ba ninyo, hindi po ito nagkakaroon o hindi naanggihan sa mga napakalalaking pera na nawawala sa ating bansa, mga katambay, sa tingin nyo? May mga bycam yan, sila yan, mga katambay, di po ba? Komento po na inyong lingkod. Kaya, sana, laging sinasabi ni Kamanong, sana pag naupo ang ating Vice President, ang Agila ng Mindanao, unahin niya pong trabahuhin itong dalawang sangay ng gobyerno na ito. Ang Kamara at Senado, ayusin po ito, lalo sa paghawak ng pera, mga katambay. Lalong-lalo sa budget na hinahawakan po nila at yung sila ang nagdidesisyon kung bibigyan ka ng budget o hindi, pwede ka nilang isiro kuno. Dapat po yan mabago. At yung mismo mga opisina nila ang unang baguhin kung paano po yung tamang paghawak ng pondo ng bansa, mga katambay. At sana po ito nakikita ng mga Pilipino ito. Pwede mong buksan. Ngayon, high-tech na tayo. Pwede mo na ilagay ito sa computer. High-tech na. Isang pindot mo lang. Pwede nang tingnan sana ng mga Pilipino. Pwede nang gumawa ng mga website yan. Di ba? Isang pindot lang. Senador Villanueva, pak! Lalabas na kung paano niya ginastos sa loob ng 12 buwan ang kanyang pondo na handon ng mga proyekto at sinasabing may mga resibo. Ganon ang dapat. At nakikita ng bayan at pwedeng silipin ng bayan yung proyekto mo kung totoo, hindi multo, hindi ghost project lang yung daladala mo. Di ba? Ganon din sa mga kongreso. Lalo ang mga makabayang black, lalong-lalo na isang convicted na kongresista. Dapat po, masilip po yan. Ilagay po lahat sa website po yan ng bawat politiko. Meron po sana mga website yan na nahandun lahat ang proyekto, budget na nakalaan po sa loob ng 12 buwan. Tingnan po natin dahil mismo mga Pilipino na ang po pwede pong sumilip niyan.
Kayang-kaya na pong gawin yan dahil tayo po'y technology na tayo ngayon. Computerized na po ang mundo. Napakadali na pong gawin yan mga katambay. Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po mga katambay sa nakagusto po ng ating maliit na channel. At siyempre po sa YouTube at TikTok at sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.